Alright, so what's up mga kapitbahay? So ngayon mga kapitbahay, ngayong araw ikakabit na natin yung ating queuing system, which is nilatagan ko na siya ng wifi, tapos kinabit ko na yung wifi doon. Ipapakita ko siya sa inyo ngayon. Ayan, so ang gagamitin nating touchscreen, ito yun. Ano ba sa nito? Basta, yan. Perfect your life. Yan, ito yung gagamitin natin na touchscreen. Wait, tingnan natin. Yan, kung yung papansin. Eto, yung touchscreen na to, ano to? Parang ang monitor lang talaga siya. Wait lang, wala kasi tayong taga-video eh. Ayan, so ito po siya. Ayan, may bahay siya, ayan. So, touchscreen po yan. Ayan. Pinapower na siya ng... Wait lang. Saan yung power niya? Wait. Ito siya. Yan. Ito siya, yan oh. Saan yung HDMI niya? HDMI. Saan yung... ito. Ito siya. Ayan. Touchscreen po yan. Ayan yung mga port niya. May dalawang USB type. May dalawang mini HDMI. Ito po yung brand niya. Ayan, nakasulat. Portable monitor. 5 volts lang pala to. Ayan. So, yan touchscreen natin. Ito yung kanyang smart digital. Ano to? Ano tawag dito? Buksan niya natin. Sorry. Walang camera man eh. So, ito yung charger niya. Ayan. Ayan, type C oh. Saan kaya natin kakabit to? Ayun. Ayan, bale ito na po siya. May extra siyang ganito, power kung type C to type C, pero meron din siyang extrang USB to type C yung power niya. Tapos ito yung HDMI niya papunta dito sa laptop. So ayan, nakakabit siya, gumagana siya ngayon. Kaya papansin, napakaganda, napaka-responsive oh. Diba? Ang cute niya. Portable siya, ayan. Wait, so connected siya dyan. So let's go, ikakabit natin siya dun sa booth natin. Tapos ipapakita ko sa inyo yung ating DIY na router. Kasi ang router na kinabit natin dito na DAP, ang ginawa natin is DIY natin. Kasi nga, dun sa paglalagyan natin, wala ng power outlet. So ang ginawa natin is nag-DIY tayo ng power over Ethernet. Alright, so yung mga malupitang diskarte. Diba? So ayan, ganda. Ang nipis po niya oh. Pwede mo siyang lagyan stand. Perfecto para dito sa ano. So may mga laptop na gusto mag dual monitor oh. Ayan oh, napakabilis. Ang ganda. Kung gaano kabilis yung laptop. Ano, napaka-responsive oh. Ayan. Okay, so let's go. Papakita ko sa inyo yung kanyang setup. Ayan, dyan sa nagtatanong ko ano brand, ito po yung brand niya. Ayan, hanapin na lang po nyo kasi hindi ako bumili nito eh. Yung purchasing namin ang bumili nito and request lang namin na maghanap ng touchscreen. Ayan, so yan yung binili nila. Okay, so balik tayo dun sa router natin. May nagtatanong kasi sa akin, ano nga ba ang ginawa? Dahil nga hindi natin pwede i-connect yung mesh wifi, sa mesh wifi natin yung D-Link DAP. So ang ginawa ko na restriction is ano, nilagyan ko siya ng captive portal. Ayan, kung inyo mapapansin dito sa pfSense natin, ayan, may captive portal tayo. Ayan, so ito yung default na mesh wifi natin. Ito yung captive portal na ginawa natin sa queuing system para secure, di ba? So once na nag-access sila, may lalabas na portal. Tapos hindi kayo magkaroon ng internet hanggat hindi ko kayo ina-add. Okay? So ayan, so pagkatapos nun, your battery is running low. So lobat na yung laptop ko. Wait lang, i-charge muna natin to. Patayin muna natin yan. Okay. Close. Ganda. Uy. Ba't hindi siya charging? Okay. Charging na po siya. Ayan. So, extend. Diba? Ayan. So,
balik tayo dito sa router natin. Ginawa na siya ng captive portal. Okay? So, dahil nga doon sa switch na malapit doon sa area na yun is naka-manage switch. So, ang ginawa natin is nag-create lang tayo ng VLAN, which is dito tayo. Nag-create tayo ng VLAN, tapos inassign natin siya doon. Yan. So, ito po siya. Queuing system. So, VLAN 24. So, nag-create tayo ng VLAN dun sa core switch natin, tapos ang ginawa natin dun sa remote or sa access switch natin na dun sa area or sa building na yun na malapit dun is nag-create tayo din ng VLAN 24 para makalusot siya ron. Alright, so ngayon iti-testing natin siya, titingnan natin kung tumatagos nga ba ang captive portal. Alright, so let's go. Tapos isi-set up natin tong setup natin na queuing system ayun para mas mabilis na yung response kasi nga tawag nito hindi siya nahihirapan kasi malakas na yung signal na makikita niya. Alright, so let's go. Punta tayo dun sa area. Alright, so dadalhin natin yan mamaya dun. Ayan mga kapitbahay, kung nyo mapapansin, connected na po siya. Ayan, nag-pop up na yung natin, yung ating captive portal. So, perfect, effective. Ayan, kung nyo mapapansin, connected siya sa queuing system. So, no internet connection dahil hindi ko pa siya na-add dun sa firewall natin. So, ang gagawin natin is titingnan natin yung IP para mai-add natin siya dun sa captive portal natin. IP config. Ayan. So, ang IP niya is 101. So, kukunin natin yung MAC address nito para mai-add natin siya dun. Alright. So, ayan. Working po yung ating captive portal. Ayan. So, connected na po siya. Ayan. Napakalakas ng signal. 4 bar. Dahil nga yung wifi natin nandito lang. Papakita ko sa inyo. Ayan yung wifi Ayan yun, D-linked up. Ayan. Ayan, D-linked up. Kung yung mapapansin, ayan meron siyang so naka yan, naka power over ethernet na DIY. So ang tumatakbo ngayon dyan is 10/100 lang. Ayan saan na ba yun? Ayan. Kita nyo yan, nakadugtong. Tingnan natin dito. Papakita ko sa inyo. Yan, dito tayo. Dito yan nakalagay. Dito yan nakasaksak. Ayan. Sa switch natin. Kung nyo mapapansin, doon sa unahan, meron din doon. Tawag ko dyan is, yan, UI connector. Ayan, kung gusto nyo. Kasi, doon sa mga tropa nating IT sa Facebook group, nagdudugtong sila dyan. Ang ginagawa nila is pinipilipit lang nila yung wire. So mayroong paraan para madugtong ng maganda or mas professional. Bili ka ng UI connector. Ayan. Kita nyo ba? UI connector yan. Ayan, nakasaksak sa dyan sa port 1 tapos nakabilan 24 po yan. Kaya dyan dumadaan yung ating wifi na yon. Ayan, kung yung papansin. Ayan, kung yung papansin. Wow. Yan yung kanyang cable. Papunta yan dun sa labas. Naka DIY din. Pansamantalang habang buhay. Diba? Nakalatag siyang ganon. Tapos, dumadaan na rin dyan yung power. So, lapit lang to. Siguro, 15 meters lang. So, walang problema kahit i-power over Ethernet mo. Tapos, 10/100. Tsaka intranet lang naman yung access natin dyan. Yan. So, let's go. I-add natin sa firewall ngayon yung laptop natin para ma-access na natin yung queuing system. Tapos, ang gagawin natin is ang gagawin natin is i-set up natin yung touchscreen natin doon sa queuing box natin. Alright, so let's go. Samahan nyo ako. Yan, mga kapitbahay, kung nyo papansin, yung signal ng isa nating wifi is napakalakas. Dahil wala na yung mga container sa labas. Alright, so i-forget na lang natin to. Ay, disconnect natin. Ayan. Tapos dito natin siya i-connect sa queuing. Ayan. So, connected na po siya sa queuing system natin. Ayan. Ito yung mapapansin. So, access natin yung CFS. Yung queue natin. Ayan mga katbay ko yung mapapansin. Napakaganda, no? Ayan, no? Touchscreen, no? Ayan, no? Okay. So, pag kinlik mo yan, may lalabas na keyboard. Ayan, tapos nag-try na tayo mag-print. Ayan.
Nag-try na tayo mag-print. Tapos, ayan. Napakaganda po niyan. Ayan, oh. Right. So, yan yung estante niya. So, hindi na siya makalat dyan. Ayan. Kompleto na yan. Kaya, let's go. So, automatic. Kapag kahit, kumari, mag-add ka ng isang tab dyan, walang lalabas na keyboard. Etong app lang namin na to, ito lang yung lalabas ang keyboard kapag batag nito, kapag in-add mo siya or tinap mo siya. Ayan. Diba? Kapag nag-add ka ng iba, hindi lalabas yung keyboard. Ayan. Hindi ka makapag-search or hindi ka makapag-type. Diba? Kasi walang keyboard, kaya ayos. Ayan, touchscreen po siya. Diba? Close natin. Yan. Wait lang. Oy! Ano ba yung opera na to? Close. Ayan. So, kapag nag-tap ka, automatic yan. So, may takip pa po siya. Kapag hindi ka gamitin, pwede mo siyang itakip. Okay? So, ayan. So, napakaganda po niyan. Safe na. Ayan. Print na rin siya. Kaya, ayan. So, tapos na tayo. Success na yung work natin for today. Ayan, so napaka-pogi yung lagayan niya. Ayan, may papansin niya, no? May pinto. Right, so ayan, nakatago na, safe na siya dyan. So yung laptop nakatago lang dyan. Kapag ayan, sarado mo lang, automatic na yan. Yun na lang ang lalabas ang keyboard at saka yung monitor. Right, so maraming salamat. God bless. Sana nag-enjoy kayo dito sa malapit nating setup. Ayan, so may printer, touchscreen. Ayan, so okay na po yan. Alright, so thank you so much. God bless and peace.